Alam kong narinig nyo na ang narinig ko rin noong September 1, no? Ano ang narinig natin noong September 1? Come, they told me, para papampam. Iba pala yung narinig ko. Anyway, tayo ay masaya, no? Dahil bare months na nga. Araw-araw sa buhay natin, mayroong pagpili, no? Pagmulat pa lang ng mata natin, ay pipili na tayo kung babangon ba tayo o hindi. Pagbangon natin kung maliligo ba tayo o hindi. Pagkatapos nating maligo, pipili ba tayo kung ano ang kakainin natin? Kung makakapili tayo ng kakainin, no? Kasi may mga taong kagaya nung isang tatay na umuwi, no? Sabi niya, anong pagkain natin? Sabi ng misis, nandyan sa lamesa, pumili ka na lang. Pagpunta niya sa lamesa, pagbukas niya ng takip ng pagkain, isang piniritong tuyo lang yung nandun. Sabi niya, anong sinabi mong pipili na lang ako? Sabi ng misis, yun nga, pipili ka na lang kung kakainin mo ba yung tuyo o hindi. No? Madaling pagpili, no? Kung anong kakainin, kung anong susuotin, sana nga, no? Sana all, no? Yung pipili ka rin kung anong sasakyan mo. Magsisimba ka ngayong linggo, ano kaya sasakyan ko ngayon? No? As bukas, papasok, ano kaya sasakyan ko ngayon? No? Sarap siguro nun, no? Pero mas maraming mga mahihirap na pagpili sa buhay, no? Na hindi madali, no? Kagaya ng mga, halimbawa, sa mga estudyante, kukuha na sila ng kurso, no? Kung ano ang pipiliin nila na propesyon, sapagkat yun ang magiging kinabukasan nila. Yun ang magiging buhay nila, no? Yung mga wala pang asawa, pipili kung mag-aasawa ba sila o hindi. At kung pipili ka na mag-aasawa, pipiliin mo pa kung sino ang magiging asawa mo, no? At sana nga, sa mga may pinili na asawa, hindi kayo nagsisisi sa pinili ninyo, no? Na asawa ninyo. At sa mas malalim pa at mahirap na pagpili, yung pipili ka ba kung magpapatawad ka o hindi? Magbibigay ka o hindi? Tutulong ka o hindi? At kapag pinapili ko pa kayo, marahil medyo, ewan ko kung madali sa inyo, ano ang pipiliin nyo? Bibigyan ko kayo ng 100 million pesos. Tatanggapin nyo ba o hindi? 100 million, hindi ho 1 million, hindi rin 10 million. 100 million pesos. Ibibigay ko, ngayon din, tatanggapin mo ba o hindi? Hindi ko na ipapataas ang kamay nyo kasi makikita natin ang kung sino ang mga mukhang pera. Pero, bibigyan ka ng 1 million, kaya lang bukas, hindi ka nagigising. At dahil ninakaw ko lang yung 1 million, pupunta ka rin sa impyerno. No? So, mga pagpili. Sa bawat pagpili kasi, merong ginagawa na kalaan o kalakip na pagtanggi. Merong kalakip na pagtalikod. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. So sa pagpili natin kay Kristo, sa pagpili natin sa Panginoon, sa Diyos, meron tayong mga bagay na kailangang limutin, talikdan. Halimbawa, pinili mong mag-asawa, pumili ka na ng isa, hindi mo na pwedeng sabihin na available ka pa. Kaya kapag meron lumapit sa iyo na babae o lalaki, sasabihin mo, I'm sorry, I'm already taken. Kaya nga, nung pinili ko rin na magpari, sabi ko kay Bea Alonso, sorry ha, taken na ako. No?
So kapag may pinili ka, meron ka ng tatalikuran. Tinalikuran ko na sina Karil, sina Gigi Delana. Tinalikuran ko na yan. So, ganun din sa buhay, no? Meron tayong kailangang talikdan. Pinili mo ng magbago ng lifestyle sa pagkain, tatalikuran, lilimutin mo na ang mga bagay na nakakasira sa kalusugan. Lilimutin mo na ang alak, ang sigarilyo, lilimutin mo na ang mga pagkain na nakakasira sa kalusugan mo. Lilimutin mo ang mga bagay kasi may pinili ka na magbibigay sa iyo ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng sino man at anuman sa mundong ito. Pero kapag tayo ay pumili, may kalakip din itong krus, no? Kaya nga sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Talaga namang napakahirap na piliin si Jesus. Pero unang-una sa lahat, tayo nagpapasalamat sa Diyos kasi siya ang unang pumili sa atin. Pinili niya tayo nung tayo ay binyagan upang kanyang maging anak, maging tagapagmana ng kanyang kaharian sa langit. Pinili niya tayo nang siya ay magkatawang tao at maging katulad natin. Sabi ng sulat sa Filipos, although He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God because He chose to be like us, human, even up unto death, death on the cross. Pinili niya na maging tao, magpakasakit sa krus at mamatay para sa kaligtasan natin. So for every choices, sa bawat pagpili, there is always a corresponding renunciation. Merong ginagawang kalakip na paglimot. Kapag tayo ay pumiling magmahal, sana hindi lang minimal, hindi lang portion, hindi lang less, kundi all, maximum, buo, more. Higit pa riyan ang ibibigay ko, sabi ng Diyos. So ang ating take-home word for this Sunday ay ang salitang limot, no? L-I-M-O-T. Sino na dito ang may sakit na limot? Sana wag naman yung mga may utang. Wag ninyong kakalimutan ang utang, ha? So limot. Kasi kapag tayo ay nagdesisyon, kalakip ay paglimot. Dahil unang-una, letter L, ibibigay na natin dun sa pinili natin ang lubos at taus-pusong pagbibigay ng ating sarili. No hesitation, no more resistance, no? Lubos, taos. Letter I, ibibigay ang lahat. You pour out everything for this thing or for this person. Ibibigay na ang lahat. Letter M, magtitiis, magtsatsaga. Letter O, offer your best, offer more and your all. And letter T, todo na to. Ito, todo na ang lahat. Meron hong naglilingkod dito sa ating parokya. Naglilingkod po siya sa ating simbahan. Siya ay may piniling asawa. At yung asawa niya ay nagkaroon ng karamdaman. Nagkaroon yung asawa niya ng karamdaman at ngayon ay hindi na makatayo, hindi na nakakalakad, hindi na niya maingatan yung sarili niya. Sa hinaba-haba ng maraming taon, napakahirap na
alagaan ng isang mahal sa buhay, no? Na parang halos hindi naman lantang gulay pero wala ng lakas para tulungan ang sarili. Kaya siya ang nag-aalaga sa asawa niya. Pwede naman sigurong ibinalik na lang niya sa mga magulang niya yung asawa niya. Pwede naman sigurong pinili niya na iwan na lang yung asawa niya na invalido. Pero kahit na mahirap, kahit na masakit, pinili niya pa rin na araw-araw na ingatan, alagaan at mahalin ang kanyang asawa. Kasi nung pinili niya ang lalaking ito, hindi naman niya pinili yung kagwapuhan. Hindi niya pinili yung kanyang kagandahan ng katawan o maging ng kanyang kayamanan. Pinili niya ito out of her deep love o pagmamahal doon sa taong iyon. Dahil doon, naibigay niya ng lubos at taus-puso ang kanyang buhay. Ibinigay niya ang lahat para sa kanya. Handa siyang magtiis at magtiyaga para sa kanyang asawa. At ino-offer niya ang kanyang pain, suffering, and sometimes anxiety and depression para sa kanyang minamahal. Offer more and offer your all to the Lord. And todo-todo na ang pagbibigay niya ito na wala nang matitira para sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, kagaya ng pagpili ni Jesus sa atin sa Kanyang pagkabayubay sa krus, sinasabi niya sa atin while hanging on the cross, I don't mind hanging here. I'd rather have the worst so that you may have your best. So that you may be at your best. Your salvation, your heaven one day. Kaya mga minamahal na kapatid, sa linggong ito tayo ay pinapipili, pero sa ating pagpili, sana wag nating lilimutin na meron tayong dapat na talikdan, na meron tayong dapat na tanggihan sa bawat pagpili natin. Amen. Magsitayo po ang lahat, ipahayag natin